Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories, episode 42. Hey, do you have questions that are bothering you at the moment? Questions that you've been searching for answers to? If you are currently who I am referring to, then this podcast episode is for you. So go get that pillow, that blanket, and that coffee and listen to Sarah's bedtime stories. Story time. I have a friend, she asked me about her unanswered questions. Ang kwento kasi, yung nag-alaga sa kanya nung bata pa siya, kilala niya lang by name. Then, nung lumaki siya, hindi niya na nakasama yung nag-alaga sa kanya. So, tinry niyang hanapin online and then pumunta dun sa lugar kung saan niya alam na nagsistay yun, but hindi niya nakita. So, she was left with questions like, nasan na kaya siya? Kilala niya pa kaya ako? Okay kaya siya? And nung kinuwento niya yon, naisip ko na, oo nga no, tayo parang when we have questions in our mind or in our lives, parang we try to figure it out na hindi tayo titigil hanggat hindi natin nahahanap yung sagot. Or parang hindi tayo, na, parang merong tayong nararamdaman na hindi tayo nasa-satisfy hanggat hindi natin nakukuha yung sagot dun sa tanong natin. Naisip ko nga na, oo nga no, meron din tayong, like, meron din akong mga unanswered questions. Questions like, bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Parang iba yon, no? But we have questions about our career, friendships, relationships, personal identity, our life direction, social comparison, and even the questions, saan kaya ako kukuha ng milyon? I mean, paano kaya ako yayaman? Yung mga tanong na ganon. But seriously, I remember in my early 20s, I have the questions like, ano kaya yung trabaho na makakapagpasaya sa akin at the same time mababayaran ko yung mga bills ko? Bakit kaya single pa ako? Sino kaya ang right person for me? Sino ako? Ano kaya ang gusto ko in life? How can I handle my money well? What's my purpose? What am I here for? And a lot more questions. Ikaw, ano yung tanong mo ngayon na hindi pa nabibigyan ng kasagutan? Drop them in the comment section. Malay mo dito natin mahanap ang sagot. Naisip ko rin na minsan yung mga tanong natin na yan may positive and negative emotions na involve eh. Positive emotions kasi when you are young, you feel excited to find out the answers to your questions. Nandun yung ganado ka, motivated ka, adventurous ka. Ito huli kong naranasan nung nag-take risk ako sa video podcasting and sa Finding Good Everyday ebook ko. And uy, kung wala ka pa nito, visit sarahsbedtimestories.com/ebook. When you buy an ebook, you are supporting Sarah's Bedtime Stories and creating more stories like this. Nung time na yon, kahit ang dami kong unanswered questions, excited ako. Kasi siguro hopeful ako kasi mahal ko yung ginagawa ko kasi gusto ko to. Pero on the other side, na-realize ko rin na habang tumatanda, parang nakakapagod din minsan maghanap ng sagot sa tanong, lalo na if wala tayong makitang sagot or wala talagang sagot yung tanong na yon. Or minsan, siguro sa dami ng mga tanong natin sa buhay, tapos nabigyan tayo ng mga masasakit na kasagutan, parang we don't have the energy na makatanggap ulit ng sagot na alam nating masasaktan tayo. Yung mga ganun na concept pa. If you have anything to add, feel free to drop them on the comment section below. I remember the most difficult time of my life when I had a lot of unanswered questions. It was during the time of pandemic. 25 ako noon. Nag-resign ako sa trabaho ko. Pero wala akong alam na trabaho. Wala akong pera. Wala rin akong alam gawin. Parang demotivated ako in all aspects. As in, parang that time, gusto ko maging siopaw na cute lang na naka-freezer. Tapos, ito pa, yung pinakamatyagang tao na sumasagot ng tanong ko, may apong tali,
nagpaalam pa siya sa earth noon. So, alam mo yung pakiramdam na bakit ngayon pa? Ngayon na ang dami kong tanong. Ngayon na kailangan ko ng sagot. Pero ito, another unanswered question na mahal niya siguro ako kasi na-feel ko nakasama ko siya. Alam mo yung nagtatanong ako, tapos bigla maiiyak ako, tapos bigla kong maaalala yung mukha niya kapag napanghihinaan ako ng loob. Naaalala ko yung kilay niya na nakataas, which means kaya ko to or kailangan maging matapang ako. That was the hardest part of my life kasi ang dami kong tanong na wala akong mahanapan ng sagot. Alam ko, hinayaan ko lang yun eh. Mabigat pero tuloy lang. I just kept on waking up every day. May mga araw na unproductive, may mga araw na productive. Laban Japan, sabi nga sa akin nung katrabaho ko dati. And nakaka-pressure pa nun yung tanong ng tanong if saan ang work ko. Ako nga mismo hindi ko masagot eh, di ba? I wish meron din akong sagot. Pero God is good and life is still good kasi may mga constant reminders ako from people na naging way para maibalik ko rin yung tiwala ko nun sa sarili ko. I think one of the reasons kung bakit nalampasan ko yun, it's because of the homily of Father Jefferson Bacani. Hi, Among, ikaw ulit ang i-quote. In that homily, he mentioned that we all have turning points in our lives. And if we have the choice, let us choose to be closer to God. Parang naalala ko rin nun na when we are at our lowest, there's no other way but to look upwards. So ginawa ko noon kahit parang walang sagot sa mga prayers ko, tuloy lang. Pray lang. Kasi that's the only thing that I can rely on nung mga panahon na yun. Kasi walang sumasagot sa mga tanong ko. So siya lang ang may alam. So it's a reminder for me as well na we all have our limitations and in those times na walang-wala na talaga tayo malapitan, siya, yung consistent na nandyan. Naalala ko rin nun na may homily rin si Father Jeff about being sawi. Yung pinaramdam niya talaga sa amin yung pagkasawi mo in all aspects. Pero kasabay nun, sa huli, binawi niya rin kasi kinanta niya yung song na huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita, san ka man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. And that time, talagang naiiyak ako kasi yun yung mga gusto ko lang na marinig para lumakas ulit yung loob ko. Yun yung mga words na comforting for me. Yun, dun ko nakuha rin yung term ko na that felt hugged feeling. Habang kinukwento ko to ngayon, parang naiiyak ako kasi parang magic nga naman yung time na yun. Sobrang clear sa memory ko kung paano nag-shift yung pagiging lugmok ko to pagiging excited ulit na maghanap ng trabaho, hanapin ang gusto ko sa buhay. Parang nabigyan ako ng kasagutan through that homily or through Among Jeff. Kaya naaalala ko noon after kong marinig yon, dun ko talaga kinlaim sa sarili ko na merong para sa akin. Kasi hindi ako pwedeng mawalan ng pagkain at ng skincare. Sabi ko, hindi hahayaan ni Lord. But seriously, minsan ang bigat sa pakiramdam kapag may mga tanong ka na hindi mo pa nasasagot. Parang hindi ka mapalagay, may bigat. Minsan nga kahit gusto mo na ng sagot, hindi mo pa talaga makukuha. Minsan naman may mga sagot na nandyan na yung sagot pero ayaw lang natin tanggapin kaya feeling natin unanswered question pa rin siya. But seriously, minsan ang bigat sa pakiramdam kapag may mga tanong ka na hindi mo pa nasasagot, hindi ka mapalagay, merong parang bigat. Minsan nga kahit gusto mo ng sagot, hindi mo pa talaga makukuha. Minsan kailangan mo munang maghintay. Minsan naman may mga sagot na ayaw mo lang tanggapin, kaya naghahanap ka pa rin ng sagot. My thoughts, I feel like life is a series of questions. It's complex and as human beings, we have limitations too. That's why sometimes we cannot really figure out the answers and that's okay. Embrace the fact that there is uncertainty.
sometimes you just have to be patient in figuring out the answers, because sometimes it really takes time to find out the answers to a certain questions. If makulit ka like me, you can talk it out, share it with the people you know that you can trust, kasi minsan dahil kilala ka nila, they can help you in figuring out the answers to your question. One piece of advice that I found really helpful when I was in my 20s is to take one day at a time. Keep on living one day at a time. And if wala pa rin, just focus on what you can control, and yung mga bagay na hindi mo na makontrol, just let it be. Because eventually, sooner or later, you will find out the answers to why some things happen. So, hey, this is Sarah, and this is Sarah's Bedtime Stories. Mwah!